Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Bigyan po natin ng katahimikan ng ating kongregasyon at tayo po muna ay maggrupo-grupo ng pagpapanalangin. Sige po, tayo po ay magsimula na. Awitin po natin yung gumawa.
Hello. Si, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa ninuman, higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat igalang. Ang Diyos sa sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyusan lamang. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sanlangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya ay dak, kagandahan ay sa templo lamang mamasdan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa magang ito, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ay napakadakila po, Panginoon, na marapat lamang po namin, Ama, ay sambahin po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, Ama. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito po, Panginoon. Lord, ipadama po ninyo, Panginoon, sa amin po, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian po, Panginoon, ang iyong presensya po, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa mga kapatiran po, Panginoon, na naririto po, Panginoon, at patuloy nga po, Panginoon, ikaw po ang ingat po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na wala po, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa dako ng kinabuugan na kung saan sila, Ma'am, ay magkikipaglibing po, Panginoon. Lord, ingatan mo sila po, Panginoon, sapagkat sila ay, Panginoon, maghahati po, Panginoon, ng kanilang kamag-anak po, Panginoon, sa unahan po, Diyos. Lord, maraming salamat po sa magang ito at patuloy po, Panginoon, na sa aming pagsimula po, Panginoon, hanggang sa aming pagkatapos ay sa aming pananambahan. Iyo po kami, Ama, ay samahan. Lord, ikaw na po, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, binabalik po, Panginoon, ang paborito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagin ko po yung ating tagapag-aaral. Sige po, bago po tayo mag-awitan, magbatehan po tayo. Awitin po natin ang kumahal kita sa Panginoon. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Saglit po muli tayong manalangin. Yes.
Dakilan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tunay nga salamat muli sa oras na ito, Panginoon. Nagpapasalamat rin po kami, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na patuloy niyo pong ibinibigay sa bawat saan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, lagi niyo nawa po kaming masumpungan, Panginoon, na laging nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, narito kami, Panginoon, dumudulog, Panginoon, sa inyong banal na harapan. Tunay na maging karapat dapat po kami, Panginoon, sa pagsambang ito. Sa oras na ito, tunay na ikaw pong aming maitaas at mapasalamatan. Sa pangalan nga po, Jesus, Amen. Amen. Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng bigat.
sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan, Panginoon. Ang aming gabay sa gitna ng mga pagsubok. Ikaw ang aming pag-asa sa oras ng aming pangailangan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan, sa mga salitang hindi nakapagbibigay lugod sa iyo, at sa mga gawang hindi nakakapagbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Kalinisin mo po ang aming mga puso, baguhin mo po ang aming isipan, upang kami ay mamuhay ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin po namin ang aming simbahan, unang-una, Panginoon. Nawa po ay patuloy niyo po pagpalain kami. Nawa ay ang mga gawain namin ay magkaroon ng katagumpayan sa pamamagitan po ng iyong mga likod na ginagamit. Kaya sa mga oras po na ito, sa aming mga gawain, kami po ay patuloy niyo pong pangunahan, samahan ng iba na Espiritu, ng iyong presensya, patuloy po namin maranasan, Panginoon. Kaya sa oras po ito, dalangin ko po ang bawat kapatiran po namin dito sa amin sa Unida, Kinagatan, kung saan sa Kinabuogan, sa Bumbong, sa Kinagatan, pati rin po sa Kalpita, Panginoon. Nawa patuloy yung pag-iingat ang maranasan po ng bawat isa. Di po lingid sa inyo, yung kapatiran po namin sa Bumbong na aming dinadalaw doon, ay namayapa na po yung kanyang anak, Panginoon. Kaya dalangin ko po ang patuloy na kaaliwan po sa kanila, ang patuloy na kalakasan ng loob, katatagan ng pananampalataya, ang iparanas mo po sa kanila ang iyong gabay at patnubay at ang kahabagan mo, Panginoon, ay patuloy po nilang tanggapin. Nawa po ay nalampasan po nila yung mga tukapighatian na kanila po nararanasan ito. Patuloy niyo po sila samahan at ngayon po ay ang kaaliwan po ang kanila pong taglayin. Kaya sa oras din po ito, dalangin ko rin po yung mga kapatiran na may mga karamdaman. Hindi ko na po sila isa-isahin, Panginoon. Batid niyo po kung sino-sino sila. Kaya dalangin ko po yung patuloy na kagalingan, kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, yung kalakasan espiritual. At ganoon din po yung mga bata na talagang uso po ngayon ng sipon at ubo. Ito po ay talagang normal na dumarating dahil po sa panahon na mainit tapos biglang lalamig. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pagsama ninyo sa mga batang ito, na palakasin ang kanilang immune system upang maging malakas po sila sa mga pakaraniwang sipon at ubo, Panginoon. At di rin po lingid sa inyo yung may mga sakit na bata, tulad po ng aking apo na si Aya, na nawa patuloy niyo po siya pagalingin, Panginoon. Nawa, pagsapit ng isang taon, ay ito po ay magsara at patuloy po ng taglayin ng kagalingan na ipinagkakaloob po ninyo. Kaya salamat sa patuloy po pagkakaloob po sa kanila ng pangailangan at pag-iingat na rin, Panginoon, sa kanilang mga magulang. Dalangin ko rin po yung iba pang mga bata na may sakit, katulad po ng anak ni Daniel, yung katulad po ng sa apo ko, Panginoon, pagalingin rin po siya at nawa ay pagdating din ng panahon, ito po ay maghilom na at magsara upang makapamuhay po sila, Panginoon, ng normal na bata at nawa ay pag-aral din sila katulad po ng mga bata na nakakatapos ng Panginoon. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iba pang makapatira namin na may karamdaman na kung saan ay patuloy niyo po rin ipagkaloob ang mga pangailangan ng bawat isa. Ganun din po yung kapatid ni katulad po ng aming kapatid na si Delilah na ngayon po ay nagdadalang tao. Nawa ang kalusugan po niya ay patuloy niyo po pangalagaan, lalo tigit yung baby na sa kanya sinapupunan. Nawa ay patuloy po maging malusog silang mag-ina at ganoon din po ang pag-iingat sa kanyang asawa sa nagtatrabaho. Nawa ay lagi po ng samahan, pag-alis hanggang sa pag-uwi. Nawa ay maging mapayapa po ang pagsama nila at maging may kagalakan na patuloy na nagtitiwala po sa inyo. At ang aking pong mga magulang, ganoon din po, Panginoon, na bagamat may edad na po sila, tatay ko po ay madalas ding inuubo. Pagalingin mo rin po, Panginoon, kalakasan ng katawan, lalo tigit yung kalakasan espiritual. Ganoon din po yung aking mga kapatid na nagtatrabaho, ingatan mo rin po sila, Panginoon. At ganoon din po yung aking iba pang anak na nagtatrabaho, si AJ, si Princess,
ikaw din po, dakilang Diyos, ang mag-ingat po sa kanila. Kasama po ng kanilang asawa at kanilang mga apo, Panginoon, yung aking mga manugang. Kaya salamat din po, Panginoon, sa mga kagalingan na patuloy niyo po ipinararanas at doon po sa ibang hindi ko po nabanggit, Panginoon, nawa yung patuloy rin kagalingan, pag-iingat sa buong pamilya po nila na talagang yung mga may nag-aaral, yung wala pang mapapasukan, ang karunungan na patuloy mo pong ipagkaloob po sa kanila at naway makapag-aral po sila na aayon sa nais nila na higit sa lahat ay ayon po sa iyong kalooban. Nawa patuloy niyo po pagpalain ng bawat pamilya ng aming iglesyang ito na ang kaluwalhatian po sa buhay ng bawat isa sa amin ay makita po yung isang tunay na lingkod at tunay na tagasunod po ninyo, Panginoon. Kaya sa oras po nito, sa amin po pakinig, yung banal na salita, Panginoon, ay ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan. Naway maging pagpapala po sa bawat sa amin ang mga salita mo namin mapapakinggan ngayon. Dalangin ko rin po yung aming pong bansa, Panginoon, bilang pahabol po na naway ang patuloy na pagkakaisa ang maranasan po ng mga namumuno po sa amin po sa mataas na posisyon, sa Pangulo, sa mga senador, sa mga kabinete, Panginoon, nawa yung pagkakaisa ang maghari po sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan na napakahalaga po ng posisyon na kanilang hinahawakan ngayon. Dahil sa kanila po nakasaalang-alang ang ikauunlad ng aming pong bansa, Panginoon. At hanggang sa pinakamaliit na posisyon, nawa yung karunungan pa rin na pagkaloob po sa kanila. Magkaroon sila ng tapat at makatarungang pagpapasya para po sa ikagaganda ng kanilang lugar, ng kanilang sinasamahan o pinapangunahan. Kaya sa iyo po, namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng aming gawain ito. Patuloy niyo po kami samahan hanggang sa matapos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili lang po tayo sa pagkakatayo at sambitin po natin yung sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa banal na kasulatan. Ang kinasiyang salita ng Diyos, walang kamalian at natatanging batayan ng aking pananampalataya. Ito'y binubuo ng 39 na mga aklat sa lumang tipan at 27 mga aklat sa bagong tipan. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakapantay sa kadakilaan, kapangyarihan at pagkawalang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, na anak ng bugtong niya, Panginoon at tagapagligtas natin, na sa iwaga na Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa 3 araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang biyaya at pananampalataya ay pawang kaloob ng Diyos at wala akong bahagi para sa aking personal na kaligtasan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pagkakaisa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Siya na. Ayan po, makakapo ng lahat. Mga kapatid, na bless po ba kayo sa ating pag-aawitan? Hello. Ayan po. At ngayon po ay mga kapatid, tinanais ko lang po na umupo po tayo sa ating mga bangko na wala bakante.
At wag po natin bigyan ng pagkakataon na umupo si Sitan dyan. Ayan. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpatutuo. Ihayag po natin yung kabutihan ng Diyos na atin nadama sa buong ng isang linggo. At kung sino po yung kinakatok na mag-testimony po dito sa unahan, lumapit lang po tayo dito sa unahan. Sino po yung nais po na magpatotoo? Bibigyan po natin ng parangal yung mauna po dito. Ayan. Sa'yo ang parangal, kapatid. Isang mapagpala at isang buhay na umaga sa ating lahat. Tunay po napakabuti ng Diyos sa ating buhay dahil po siya yung gumagabay. Last week, after po ako nung mag-song lead, nakaramdam po ako sa kinabukasan, nakaramdam po na naman ako nung panlalamig. So, 2 araw po yun hanggang kagabi. Pagkatapos ko pong maglaba, natulog ako. Then, talagang kahit electric pa lang mahina ay talagang nanginginig po ako sa lamig. Sa labas na po ako natulog para wala akong Sabi ko, siguro kumikilos naman si Satan sa buhay ko. Pero sabi nga sa banal na kasulatan, labanan mo ang diablo at lalayo ang kanya. At tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon at sabi ko, hindi ko mahahayaan na ang diablo ay pumasok sa buhay ko, kaya patuloy po ako magpupuri sa Panginoon. Gagamitin ko yung lakas ko para magpuri sa Kanya at sumamba sa gawain ng ating Panginoon. Tunay nga po na doon ko po naramdaman na ang pagkilos ng ating Panginoon kung talaga po tayo nasa Kanya. Hindi niya po naiiwan, di pababayaan man, sabi po sa banal na kasulatan. At sa aming pong pagdalo kahagabi doon po sa paglamay, tunay po nadama ko sa salita ng ating Panginoon na ang kasalanan po pala ang dahilan kung bakit namamatay ang tao. The wages of sin is death, but the gift of the Lord is the Holy Spirit. Kaya po, doon ko napatunayan na pag tayo po pala gumagawa ng kasalanan, nandun po yung kamatayan. Hindi lang physical, kundi spiritual. Pag po tayo gumagawa ng kasalanan, naroon po yung spiritual death natin. So, gumawa ka ng hindi maganda, pinarurusahan mo yung puso ng Panginoon, binibigyan mo siya ng kapighatian. So, wag natin bigyan ng kapighatian yung damdamin ng ating Panginoon. Nag-inom tayo, gumawa tayo ng hindi maganda, nagsalita tayo ng masasakit. Hindi po yung tao na sasaktan natin, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Doon natin nakikita na ang Diyos po ay buhay at ang Diyos po ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng Panginoon dahil ang asawa ko po ay minsan pa po nararamdaman pa rin po niya yung sabi ko, Lord, love, manalangin ka lang sa ating Panginoon. At sabi ko, ganun pala, pagka tayo po nagnanais, mainit yung paglilingkod natin sa Panginoon, ganun din kainit yung diablo kung paano kumilo sa buhay mo. Kaya huwag nating hayaan na yung diablo ay tayo madaig. Daigin natin yung kaaway at lalayuan niya tayo. Amen po. So, sa Diyos po ang kapurihan. Ayan, tama po. Maraming salamat po, bro. Sino pa po dyan ang nagnanais na maghayag ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay niya? Ayan, mayroon na. May nauna na.
Hello, good morning po sa ating lahat. At ano po, ako'y nagpapasalamat kay Lord sa buhay at sa kalakasan, unang-una. Tsaka sa mga silent battles na napagtatagumpayan naming dalawa. Yes. Pinag-aaralan ko na po mag-English kasi bawal na kami mag-Tagalog. Kaya ikukwento ko lang din po sa inyo kasi kami sa Bible School, first, second, at third, wala po kaming naging teacher sa conversational English. Kaya ngayon, nagka-teacher kami, nahihirapan po ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano mag-English ngayon kasi nung una po, nung high school ako, favorite ko talaga ang subject na English. Kahit tanungin mo ako ng English, kaya kong sagutin. Pero ngayon po, parang naano na ako. Ano ba yun? Parang na-block out na. Hindi ko na alam. Kahit yung mga counting word ng English, hindi ko na alam. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako kasi parang na-stuck na yung knowledge ko sa academic. Sabi ko huwag niyo po akong hayaang kabahan kasi pagka kinabahan po ako, wala na, kaba na lang, hindi na ako nakakapagsalita. Hiya na lang yung naano ko. Kaya sabi ko nung nagklase po kami, nung Wednesday, thank you Lord kasi may ChatGPT. Hindi. Doon po kasi ako kumukuha talaga ng idea. Hindi ko naman po kinokopya. Kumukuha ako ng idea. Kunyari, ako ng, alam ko yung English. Pagka may English doon, nakagawa na ako ng isang sentence ng English. Itatanong ko kay ChatGPT kung may mali dun sa word. Tapos minsan naman, Tagalog talaga yung i-chat ko, ipapa-English ko dun lahat. Ganun ang ginagawa ko. Pero kapag may klase na kami, hinihiram ko talaga yung laptop ni Irene. Tapos yung cellphone ko, dun yung ChatGPT. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng lakas. Kasi kung panghihinaan ako ng loob, baliwala lang din yung ChatGPT kasi na yun, hindi ko rin maano. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas tsaka ng confidence para mai-deliver ko ng maayos yung sasabihin ko. Kaya yun, thank you kay Lord kasi bukod kay ChatGPT, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Yung confident ko sa sarili ko, parang nadadagdagan na. Hindi na ako yung pagka nandyan na yung professor, kinakabahan kasi ganun po ako dati. Tsaka dun po sa grade ko, sa yung last po na pinagpatoto ko dito. Thank you kay Lord kasi parang nagre-reklamo ako pero ngayon po siguro tinuruan na ako ni Lord na kung alin na lang yung ibigay niya sa akin. Parang ganun. Kasi syempre bilang estudyante po, lahat naman siguro ng estudyante naghahangad talaga maging honor with honor. Kaya sabi ko ngayon, minsan nakakaiyak lang kasi kapag hindi ka napapasok doon sa iyon. Nakakalungkot, pero ang goal ko po ngayon, hindi na yung grade, hindi na yung with honor, kundi yung may apply na lang po sa buhay ko kung alin yung pinag-aaralan namin. Kasi theology po yung pinag-aaralan namin, means marami kang dapat itama pa sa sarili mo. Marami pa akong dapat malaman na kung minsan hindi ko na-apply sa sarili ko dahil naunahan po ako ng pride, naunahan ng galit. Pero yung sa loob ko po, kailangan kong tatagan yung loob ko kasi hindi naman ako nag-aaral dito para lang makatapos. Hindi rin ako nag-aaral para lang magka-honor. Nag-aaral po ako sa Bible School para may apply ko sa buhay ko. Sabi ko nga sa kanila, yung goal ko is makilala ng lubusan si Lord. Hindi yung makapagtapos lang ako para may masabi na degree holder na. Kaya sabi ko, thank you Lord kasi binabago mo yung isip ko.
Di ba dati po ang patotoo ko, parang nagiging ayaw ko na sa sarili ko kasi imbis na maging ano ako dati, kung dati pasensyosa ako, ngayon po umiikli yung pasensya ko. Yung yung parang kaunting ano sa akin, nagagalit agad ako. Kaya yun po yung pinagpapasalamat ko kay Lord kasi medyo nababago na po yun. Hindi na lagi akong galit. Kaya minsan, kapag hindi na po ako lumalabas, kasi kapag po lumabas ako, marami lang akong negative na maririnig tungkol sa amin, tungkol sa buhay ng iba. Kaya sabi ko, hindi na po ako lalabas. Kasi kapag nandun ako sa kwarto lang, doon ko po napag-aaralan yung mga tinuturo sa amin tungkol sa basic counseling, ano yung kahalagahan ng Sunday school, alin yung Bible study, doon namin kaya sabi ko, thank you Lord kasi binibigyan niyo po ako ng karunungan. Mamaya pa mag-o-offering. Kaya sabi ko, tsaka yung matagal ko na pong hinihiling kay Lord, kitang-kita niyo naman po sa likuran. Thank you, Lord. Kasi tinupad na niya. Kaya sabi ko, yung kahit nung isang araw nga po, sinusulat ko pa lang. Lord, ito po yung hinihiling ko. Minsan kasi nagsusulat lang ako sa notebook ko. Kung alin yung mga kahilingan ko, kung alin yung mga gusto kong baguhin sa sarili ko. Kaya thank you, Lord. Pinagpapasalamat ko po. Sana po magtuloy-tuloy na. Sana hindi lang gada linggo. Honey Richard Ban. Kaya thank you so much po kay Lord. Yan. Hello. Maraming salamat po sa testimony ng ating kapatid na Ira. Sino pa po? Tumayo lang yung may gusto. Hello po. Good morning po sa atin lahat. Hi! Hello! Ayun. Magising pa po ba kayo mga kapatid? Ayun. Ayun. Ayun po. Thank you po kay Lord sa buhay at kalakasan. Mamaya ka na. Ayun. Gusto mo pang model? Saring. Ayun. Thank you po sa buhay at kalakasan sa aming mag-asawa. Special po sa akin. Recently, nagkaroon po ako ng trangkaso. Pero, nagpapasalamat po kay Lord dahil pinagaling po niya ako. And, ayun po, nagpapasalamat po ako sa asawa ko, sa hanap buhay niya. Nakikita niya yung mga improvement and nakakatuwa naman po kahit na wala pa po kaming baby. Yun, nakikita po yung improvement sa amin, tapos sa business, and then sa work niya. And natural lang naman po nagkakasakit ang isang tao. Di ba po, tao lang po tayo. And natural lang din pong nanghihina yung katawan natin sa oras ng kapaguran, kahinaan, or problema. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa mag-asawa. Sabi ko po sa kanya, every day, every night, magdasal siya, and no matter what, gagaling din tayo. Dahil siya lang naman po talaga ang doktor natin. Yung gumagawa lang po ng way, yung mga doktor na sa hospital, yun nga po. And yung mga gamot na yun, binibigay po sa atin. Nagiging reserva lang po iyon. Pero siya lang po talaga nagpapagaling sa atin. So, nagpapasalamat po ako sa kanya sa buhay at kalakasan. And ito pong bagong journey ng buhay namin, hindi ko muna po sasabihin, pero sana soon masasabi ko rin po kasi
talagang pagpapatuloy na namin yung journey namin sa bagong yugto na bilang mag-asawa. Sana may bulinggit na. Pero very, very soon, sana matupad na yon and gagawin namin lahat ng procedure and no matter what talaga, gagawin namin lahat-lahat para magkabibi na habang bata pa kami, habang kaya pa namin. Hanggat nagtatrabaho siya, naghahanap buhay ako, andyan si Lord sa buhay namin, nakasentro sa gitna namin. Kaya nung kinasal kami, nasa sentro namin ng Panginoon, kaya hindi kami masyadong nag-aaway. Yun po talaga yung purpose, no? Si God talaga. So, talagang napakabait ng Diyos sa amin. Hindi kami talaga totally nag-aaway. So, usap lang. Pag mainit ang ulo ng isa, low up lang yung isa. So, pag yung isa naman yung mainit ang ulo, low up din yung isa. So, sa gabi talaga, effective talaga nag-uusap ang mag-asawa. Wag talikuran. Kasi pag talikuran, andun si Satan. Sa paligid talaga, no? Kahit nasa work siya, dasal ka lang. May nararamdaman, dasal ka lang. Yun po talaga effective na gamot. Hindi po yung ginagawa. Yun lang po at maraming salamat. God bless. Maraming salamat, Ate Jenny. At ngayon po naman ay nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil noong kami nagpunta ng Cavite ay buti naman ay yung hindi po ako nalula. Pero parang nasasanay na po ako sa yung biyahe. Tapos ay kasi aircon po yung sinakyan namin hindi po ako sanay doon. Gusto ko lang yung yung mga ordinary lang. Pero sa awa ng Diyos ay pero may lang ako gumising alas 12 lang. Yung pala si Fred, pumunta ko dyan sa may kanila, si Fred pala ay wala pa. Akala ko naliligo na nung paglabas ko. Nagupo ako dito sa aming harapan. Abay, dumaan siya, may dalang pangadlo. Sabi ko bagong dating lang pala. Kaya, ang pinagpapasalamat ko po kasi dahil nga, puyat nga po. Puyat, mahina po ako sa lalo sa malayong biyahe. Hindi po ako nahilo, hindi po ako yung, hindi po sumama yung aking pakiramdam hanggang po bumalik na po kami dito. Kaya yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nakarating po kami ng maluwalhati sa Cavite at nakauwi din po kami ng maluwalhati dito sa Kaya nga po yung nung mabasa ko yung chat ni Maring Rodeline ay nasa bangka kami na stranded naman kami sa binangunang isang oras yata. Kaya nung kami nagpunta ng Kinabuugan, ay hindi po nila alam na matutuloy kami doon. Kasi wala naman kaming communication doon. Naghihintay lang kami ng galing kay Maring Rodeline. Ay pagdating po namin doon, ayun nga, nagkaroon kami ng gawain. Pagkatapos, maya-maya, mayroon naman dumating na yung sa taga-Iglipay. Nandun na po kami sa pagpaparangal. Naputol po yung aming gawain kasi nagmamadali yung bagong dating. Kaya sabi ko pero maraming salamat din po dahil nauna naman po kami sa at mula noong araw na yun hanggang kanina ay natapos naman po yung gawain po natin doon sa Kinabuugan sa May Patay. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit na kung minsan ay mayroon tayong hindi kasi nila alam na darating kami kaya kumausap sila doon sa kabila. Kasi
sabi ni Rosan sa akin, Kuya, pasensya na kayo kasi hindi ko talaga alam na kayo ay tutuloy dahil nga umulan. At sabi ko, kasi nung umulan, galing kami sa bayan, tapos ay na-stranded kami doon. Pagdating namin doon sa bahay, nagpahinga kami sandali at saka kami kako ay nagpunta dito. Kaya sabi naman nila, sige pumunta na lang po kayo bukas. Hanggang kahapon na nagpunta po kami, wala na pong sumunod sa amin. Siguro hindi na nila kinausap yung yung taga-Iglipay doon. Kaya salamat sa Panginoon dahil ganun talaga dahil marami daw nagsasabi doon sa kanila na mula kasi noong mamatay hanggang noong Biyernes ay wala daw nagpe-pray doon. Dapat daw ipagdasal, sabi ng ganun. Kaya sabi ko naman sa kanila, naghihintay po kami ng galing po sa inyo na pakikipag-uusap para kung ano ang magiging kung paano ang ang sistema ng pagkaroon ng pagdadasal doon. Kaya ayun, maraming salamat po sa Panginoon at nagawa naman po natin yun, ang side po ng ating kalooban ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa sa umagang ito. At ngayon po mga kapatid, ay ihanda naman po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na dadalhin po ng ating butihing lingkod na si Predicador John Maki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako naman sa fourth na po ngayon, ika-4 na linggo. Ito po yung ating sa sermon series po na Guided by God's Wisdom. Ang title po natin ngayon ay ito pong Death to Self. Yan. Sa Tagalog po, pagkamatay sa sarili. At ito po ay makita natin sa Lucas chapter 9 verse 23. Tayo po ay tumayo sa pagbasa po ng kanyang salita bilang paggalang po. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli at ngayon ay makakapag-aral po kami ng inyong mga salita, kaya bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa mga oras na ito. Nawa ay maging mapagpala po ito o pagpalain po ang bawat isa sa iyong mga aral na aming po mapapakinggan ngayon. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po. Ito pong talatang ito ay sulat po ni si Lucas. At ang salita po dito ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi po diyan, pagkatapos sinabi niya sa lahat, kung sino man na nagnanais sumunod sa akin, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Malilaw po na itinuturo dyan ni Jesus na ang pagsunod po sa Kanya ay hindi buhay na pagtupad sa ating sariling kagustuhan, kung hindi ang kagustuhan ng buhay para po sa Panginoon. Yung sumunod po tayo
na talagang may pagtanggi sa sarili. Maraming tao po ang naniniwala na yung pagsunod sa sarili kagustuhan, ay ito po yung mabuti para po mangyari yung pangarap na maaaring makaginhawa sa buhay po ng bawat tao. At talagang marami po tayo naririnig na pinapayo. Kahit sa TV po, naririnig po natin yan pag tayo nakakapanood ng pelikula. Ang madalas sinasabi po ay unahin mo ang sarili mo. Yan, di ba mga ganyan? Sundin mo ang gusto mo o ikaw ang masusunod sa buhay mo. Yung mga para bang sinasabi na gawin mo yung makakapagpasaya sa'yo. Pero itong tinuturo sa atin ay kabaliktaran po ng mga ito. Dahil sabi po dito, sa talatang iyan, kung babasahin po natin mabuti, malinaw po diyang sinasabi na ang pagsunod sa Kanya ay hindi tungkol sa pagtupad sa sarili nating kagustuhan, kundi pagtanggi. Yan. Sa pagpasan o pagtanggi sarili, ito po talaga yung pagpasan sa krus sa buhay po natin. Ang tunay po na tagasunod ni Kristo ay isang taong isinuko ng kanyang buhay bilang Panginoon. Tingnan mo nga ang inyong katabi kung talagang nagsuko na yan sa Panginoon. Ayan. Tingnan mo ang katabi. Nagsuko na ba talaga yan sa Panginoon? Tingnan nyo lang, huwag nyo tanongin. Yan. Excuse me. Kaya, mahalaga po makita natin yung katotohanan na magkaiba. Yung pamumuhay ayon sa sarili at yung pamumuhay para kay Kristo. Diba, ang pamumuhay po sa sarili kasi inuuna yung, sabi ko nga, sariling kagustuhan, sariling plano, o kadalasan kahit may masaktan, unahin yung kanyang sariling kapakanan. Diba? Ganun po ang tao. Makamit lang yung sariling kaligayahan kahit mayroong malungkot. Inuuna, ibig sabihin, yung ambisyon. Kaya nangyayari po ay madalas hindi makasunod sa panawagan ng ating Panginoon. Ang desisyon po palagi ay nakabatay sa sarili kagustuhan kaysa kalooban ng Diyos. At ang pamumuhay po kay Kristo, ito po yung maganda po talaga. Dahil iba ang sinasabi ng Biblia na ito yung katotohanan na ang death of self, yan, ay hindi po physical na kamatayan, kundi pagsuko ng ating sariling kagustuhan upang masunod ang kalooban ng Diyos. At ang katangian po nito, mga kapatid, ay yung tinatanggap yung halaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Nabubuhay sa kapangyarihan ni Kristo at ang layunin ay ang buhay na mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Hindi tayo sumusunod dahil napipilitan lamang. Dapat sumusunod tayo na bukal sa ating puso. Sumusunod tayo dahil mahal natin si Kristo. Sumusunod tayo dahil kinikilala natin siya bilang Panginoon natin at tunay na Diyos sa ating buhay. Kaya ang nais pong ituro po talaga nito sa atin, mga kapatid, ay hindi maaaring sabay. Ano po yung ibig sabihin? Hindi maaaring sabay. Kanina po kasi talakay na po natin yan kaninang umaga, Sunday School. Yung hindi sabay, yung paghahari ng sarili. Ano po ba ang pakamagandang salita rito? Hindi sabay, yung buhay natin, sarili natin, at saka yung sa Panginoon. Dapat ay buo tayo. Buo tayo. Ang puso natin ay buo na inuuna natin ng ating Panginoon. Kapag si Kristo po ang tunay na Panginoon, tingnan po natin yung nakasulat diyan. Yan. Ang pagiging alagad ni Kristo ay nangangahulugang mamatay sa sarili sa pamamagitan ng pagtanggi sa sariling paghari, pagpasan sa krus ni Kristo at pamumuhay sa ilalim ng kanyang paghahari. Kaya, nasabi po diyan sa ating tanong,
Ano po yung tanong dyan? Yan. Ano ang kahulugan ng mamatay sa sarili at mabuhay kay Kristo? Susunod po, ipinapakita ni Jesus at Pablo ang tatlong katangian ng taong mamatay sa sarili. Number 1 po, ano po yung una? Surrender, self-rule. Suko ang sariling paghahari. Sabi po ganyan. Nakalagay po dito, surrender, self-rule. Suko ang sarili. Sabi po sa 23 verse A, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Ang unang hakbang po pala ng tunay na tagasunod ng ating Panginoon ay ang pagtanggi sa sarili. Hindi po ito pala nangangahulugan na kinamumuhian natin ang ating mga sarili o mawalan ng pagpapahalaga sa ating pagkatao, kundi ang ibig po sabihin nito ay yung isuko ang ating karapatan na mamahala. Yung pamahalaanan yung ating sarili, kundi ang ating Panginoon po yung dapat na mamamahala. Bago po kasi natin makilala ang ating Panginoong Kristo, tayo ay gumagawa. Di ba? Nung hindi pa natin siya kilala, gumagawa tayo ng batay lang sa ating sariling kagustuhan, lalo na sa pamamagitan ng pagpapasya. Ikaw ang masusunod. Lalo na pagka ikaw ay maigiit. Maigiit. May gusto ka. Dahil alam mong iyon ang tama. Kaya yung ating sariling plano, kung tayo ay may plano, yun ang nasusunod. Ngunit nang tayo po ay lumapit na kay Kristo, tinawag na tayo, kilalanin natin siya bilang Panginoon. Ibig sabihin, hindi na. Pag merong wala na, dapat hindi na po tayo yung nakikipagtalo, nakikipag-iitan. Kung may opinion din yung isa, kung may nagpapasya din, dapat pag-usapang mabuti at binibigyan ng daan yung iba. Lalo na pagdating sa ating Panginoon, lagi po sa Kanya nakabase yung ating mga gagawain. Makita po natin diyan yung ang salitang Panginoon, di ba? May salitang Panginoon. Ano po yung ibig sabihin ng salitang Panginoon? Yan. Sabi po diyan, God calls every, ba't di ko mabasa? Basahin nyo nga. Ang galing ano eh. Yan. God calls every believer to surrender, self-rule, and submit to Christ's authority. Yan. Tinatawag po pala tayo ng Diyos. Yung bawat mananampalataya po ay may pagtawag ang Diyos sa atin. Na isuko ang ating sariling paghahari at magpasakop po sa ating Panginoon. Sabi po dyan sa letter A, yun na po natin. Ang pagtanggi sa sarili ay pagtanggi sa sariling otoridad. Ang pagtanggi sa sarili ay pagtanggi sa sariling otoridad. Yan. Ang itakwil po sa sarili, ano po ibig sabihin yung itakwil sa sarili? Parang hindi naman ito yung pagtakwil sa ano eh. Di ba, pagka may magulang, may nagtatakwil. Yeah. Sabihin ito talaga ay yung isang tabi, yung ating pong mga sarili. Ito po yung nangangahulugan. Ito po yung ang ibig ko sabihin niya na yung hindi na tayo yung huling pagpapasya. Wala na sa atin yung huling desisyon ng ating buhay, kundi ang Diyos po ang may karapatan.
Ang tatanong na po natin, di ba nagtatanong tayo, ano ang gusto ko? Ang magiging tanong na natin, ano ang gusto ng Panginoon? Parang ganun po. Maraming pagkakataon po na may mga bagay tayong gustong gawin. Ngunit taliwas ito sa salita ng Diyos. Doon po nasusubok po kasi kung ano yung tunay na kung ano yung tunay na naghahari sa ating puso. Gusto nating gumanti, halimbawa, ngunit iniutos ng Diyos na magpatawad. Di ba pag may nagkasala sa atin, gusto nating gumanti. Pero ang Diyos po ay nagsasabi na tayo magpatawad. Gusto natin magsinungaling upang makaiwas sa problema. Di ba merong tao po talaga nagsisinungaling para makaiwas sa problema. Ngunit ano po ang itinuturo sa atin o iniuutos? Dapat yung katotohanan ng ating sabihin. Kaya ang pagtanggi po sa sarili ay pagpiling sundin ang Diyos kahit hindi ito ang gusto ng ating sarili. Kaya mahalaga po talaga na makita natin na ang katotohanan po talaga ang maganda kaysa sa pagsisinungaling. Meron pagsinungaling talaga na akala natin ay makakabuti para makaiwas doon sa bagay na di ba, kaya tayo nagsisinungaling para maitago. Kaya, yun po. Kaya po naman sabi po dyan, ang pagsuko ay paglalagay kay Kristo higit sa sarili. Yan. Kaya dito po ay yung pagsusuko po ng sarili ay yan po naman yung paglalagay kay Kristo higit sa lahat. Kaya ito po ay hindi lamang pagtalikod sa maling gawain, kundi pagbibigay kay Kristo ng unang lugar sa ating puso. Binibigyan natin ng lugar sa ating puso. Siya ang mas mahalaga kaysa lahat. Tayo ay may pangarap, may ambisyon. Kung ang ambisyon naman natin ay mapapalayo sa Lord, diba? Meron kasing trabaho na na di maiwasan ng mandaya. Meron po kasing isang nagpatotoo na napunta siya sa maganda. Kasi may sa kapirahan siya na parang may kaugnayan sa pera. Inaano siya nung mataas sa kanya na gawa ng paraan. Di ba, ganyan po talaga para sabihin, parang dayain. Pero hindi niya, dahil siya ay lingkod ng Panginoon, yung nakakakilala sa Panginoon, nag-resign siya. Dahil hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya merong ginagawa ang tao na pag talagang Panginoon yung niya, tatanggihan niya kahit pa yan may malaking bayad. Para dayain yung financial statement, mga ganyan. May po dyan sa atin sa UNIDA, may nagpatotoo. At awa daw naman ng Diyos, siya po yung namudmud ng, naalala niyo nagkwento ko yung pag may nagtanong at ikaw sumagot, 1,000. At yung pang-pitong tanong, sabi, sino pa ang hindi nakakatanggap ng taasan kami? Pinapila kami lahat. Kaya lahat, 1,000. Kaya yun yung pagpapala po sa kanya. Naging po siya. Naging isang higit na mas maganda yung kanyang kinalabasan. Kaya yung mga katotohanan ay napakaganda pong isabuhay po natin. Na isaalang-alang yung kaginawahan kesa yung pagsunod sa Diyos, isasaalang-alang ang kaginawahan. Parang gano'n. Kaya kapag po pipiliin natin ang ano ba tawag dito? Ay sa pagitan ng kagustuhan at ng kalooban ng Diyos, siyempre pipiliin po natin ang ating sa Panginoon. Ito po kasi ang tunay na kahulugan ng pagiging Panginoon niya sa ating buhay. Lagi po tayo sa maganda dadalayin. Sabi po dyan sa letter C, tinan po natin, ang pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng ganap na pagpapasakop. Yan. Hindi po maaaring hati ang puso ng isang tagasunod. Dahil sabi ko kanina, hindi po maaaring hati. Dapat buo. Kaya nga po si Jesus, yung ating Panginoon, siya po yung dapat nasusunod. Buo ang ating pagsunod po sa Kanya.
Kaya sa ating buhay, ay talagang hindi po dapat yung bahagyang pagsunod lamang, kung hindi yung ganap na pagsunod. Tinatawag tayo ng Panginoon na isuko ang ating buhay. Paano natin isusuko ang ating buhay? Magpapaulit-ulit po tayo dyan sa mga bagay na mga nais natin. Ay yan po ay sa atin, sa Panginoon po natin ibibigay. Kapag siya po ang ating Panginoon, wala nang lugar na hindi siya maaaring pamahalaan sa atin. Lahat ng ating gagawin ay siya po ang mamahala. Kapag po siya ang ating gagawain, tagapamahala ng ating buhay. Kaya bago po tayo gumawa ng desisyon sa ating buhay, itanong natin, hindi lamang ba ito ang gusto ko o ito ba ang kalooban ng Diyos? Kaya ugaliin po nating manalangin sa bawat araw ng ating gagawain, ay hayaang ang salita ng Diyos ang maging gabay sa ating mga desisyon. Kaya ang kamatayan po sa sarili ay nagsisimula kapag tumigil na tayong pamahalaanan ng ating sarili. Dahil ang sariling buhay natin ay pinapahintulutan na po natin na si Kristo ang manguna o mamahala o maghari sa atin. Yan pong ating pangalawa, tinapo natin, sabi sa pangalawa, pakitinan po, sabi po dito, share and embrace Christ's cross. Tama ba? Ayan, share, embrace Christ's cross. Yakapin ang krus ni Kristo. Sabi po sa 23b, pasanin araw-araw ang kanyang krus. Nung panahon po ni Jesus, talagang yung krus po ay kanya po yung pinasan. Ito po yung krus na dapat po nating makita na bilang mga takapakinig tayo po, ay dapat po yung sinusunod natin yung mga aral po niya. Hindi po niya ipinangako na madaling buhay. Alam po naman natin na hindi madali ang sumunod sa ating Panginoon. Ngunit ang buhay na handang magtiis alang-alang sa Kanya, ang pagpasa ng krus ay hindi tumutukoy sa mga alam natin na yung pagpasa sa krus, yan yung mga hirap na maaari po natin pagdaanan. Gaya ng mga ano po ba yung mga hirap? Pag pinapasa natin ang krus, di ba, pang-uusig. Yan yung isa. Pang-uusig, masasabihan po kayo ng peking mananampalataya. Kaya sa ating pagpasa ng krus na ito, tandaan natin, nakakibat po talaga po natin yan. Na sa ating buhay, kailangan po talaga natin magtiis. Ano po sabi dyan? Pakibasa nga po. Di ko yan kailangan po talaga tayong maging tapat po araw-araw. At ang sabi po diyan sa letter A, ang krus ay sumasagisag sa pagtitiis alang-alang kay Kristo. Yan. Maaari po tayong makaranas ng bilang isang mga Kristiyano. Di ba tayo bilang mga Kristiyano, dati kasama-kasama natin yung mga kaibigan natin, lalo na sa mga bisyo. Yan. Alam natin na may bisyo pa ang ilan sa atin, pero hindi lang naman ito yung bisyong yung bisyong yung nakikita natin, ba? Pag-inom, pagsugal. May mga bisyo po talaga yung ating pagkatao. Yung may kakanyahan, yung ugali na konting bagay lamang po ay talagang hindi maganda yung mga sagot. Kaya po, kapag po tayo ay yung nagtitiis alang-alang sa ating Panginoon Kristo, talagang ito po dapat ay bahagi po ng ating buhay bilang kanyang tagasunod. Tayo po ay nakikita, di ba, ano po sabi dyan, sumasagisag sa pagtitiis. Ang ating Panginoon ay nagtiis, kailangan po ay tayo po rin ay mapagtiis. Sabi po sa letter B, ang pagiging alagad ay nangangailangan ng araw-araw na sakripisyo. Yan.
Pagpapasinin natin yung salitang araw-araw. Ano po kaya yung araw-araw? Ibig sabihin po ng araw-araw, hindi lamang pala yan minsan. Minsan lang tayo susunod. Kung hindi, palagi. Kung hindi, bawat araw ay may pagpili. Naniniwala po naman ako, lagi may pagpili araw-araw. Di ba? Yung mananalangin ka na lang ay nauuna pa, di ba? Mananalangin ba muna o ganyan? Pero ang totoo nagiging dahilan, nakakalimutan. At saka, pero kung tayo ay nagagawian natin yung manalangin, hindi po natin yan makakaligtaan. Kaya sa bawat araw po natin, ay talagang piliin po natin na yung kabanalan kesa sa kamalian. Kaya pipili tayo, sarili ba o si Kristo, kaginawaan ba o katapatan, ay piliin po natin si Kristo at saka yung katapatan. Nabanggit ko na po kanina na talagang nagsisinungaling para lamang doon sa isang bagay na makakapagpaganda po sa Kanya. Pero katapatan po ang mahalaga pag si Kristo po ang ating pipiliin. Ang discipleship po ay isang pang-araw-araw na pamumuhay, hindi sapat ang isang kahapon, halimbawa, nagdesisyon ka, kailangan nating muling piliin ang ating Panginoong Jesucristo ngayon. Kaya sabi po sa letter C, ang katapatan ay nagpapatuloy kahit mahirap ang pagsunod. Ang tunay na pananampalataya po ay hindi nasusukat kapag madali ang buhay. Yan, yung small group po naman yan. Small group mentoring na talakay po yan. Kung naka-attend po kayo. Ang katapatan daw ay hindi ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat kapag madali ang buhay. Nasusukat ito kapag mahirap na nararanasan at nananatili pa rin sumusunod sa ating Panginoon. Yan. Diyan mapapatunayan tayo ay kung tayo po ay tunay na mananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang tumatawag sa mga nagsisimula ng maging mabuti, kundi tinatawag niya ang mga nagtatapos ng tapat. Kasi nagsisimula sa pagsinungaling, pero natatapos sa pagiging tapat. Tayo po ay may lakas na loob na magtiis, alang-alang po sa Kanya, na ito po ay nanggagaling lamang ayon sa biyaya ng ating Panginoon. Wala po tayong magagawa kung walang lakas ang loob na ibibigay po sa atin. Kaya kapag po tayo ay may pagsubok dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, huwag nating isipin na tayo po ay nagkamali ng pagsunod. Ito po yung parang sinasabi nagsisisi, nagsisisi. Para bang may narinig na ako nito ay. Dati nung di pa ako nanampalataya, wala namang ganito. Parang ganoon. Parang ganoon po ang ibig ko sabihin na nagsisisi sa uli. Parang gustong bumalik sa dati. Dati naman daw ay wala siyang ganoon. Pero nung siya ay manampalataya na, sa kanya nararanasan ang mga ganoong bagay. Kaya ang kamatayan po sa sarili ay makikita sa araw-araw na pagpili kay Kristo kahit may kasamang sakripisyo. Yan. Tanda po natin na lagi po talagang may sakripisyo ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po sa buhay ko, ayan, talagang marami sakripisyo. Noong dati, malakas ang pahingitang, hindi makapangitang dahil nasaan. Pero hindi po naman ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Dahil may biyaya ang Diyos na talagang hindi ko man natanggap yung sa pahingitang. May nagbibigay po talaga. May nagbigay na kapatid doon at may namudmud pa ng 1,000. Parang ganun ba? Talagang may kapalit. Higit pa doon sa Hindi naman ako napagod, nakaupo lang, pero may biyayang dumating galing sa Diyos. Kaya yun yung kaibahan ng pagpapala ng Diyos. Yung pagpapala ng ating sarili, pagod, hirap, puyat, pero yung sa Panginoon po ay wala. Ayan. Kaya sa ating po pangatlo, ay sabi po dyan, submit and live under Christ's life. Ayan. Pasakop at mamuhay kay Kristo. Yan. Magpasakop po at mamuhay kay Kristo. Sabi po dyan sa
Galatia 2:20, di ko pala naisulat. Ayan, nandiyan pala. Sabi po dyan sa Galatia 2:20, di na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya yan po pala yung yung layunin ng death of self. Ayan. Na hindi lamang na tumigil tawag dito. Na ang nabubuhay na ay si Kristo sa atin. Si Pablo po ang nagsabi niyan na hindi na ako nabubuhay kundi sa aking ano ba yan? Hindi ko mabasa. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yan, yun po pala. Kaya yun po, ang layunin po niyan ay talagang ang Diyos po ang talagang nagkakaroon ng nagbibigay sa atin o kung kaya tayo nagkakaroon ng buhay na mapayapa at may kagalakan. Yan. Kaya po dito sa talatang iyan ay pinaliwanag po dyan ni Apostol Pablo na ang ibig sabihin ay si Kristo na ang kumokontrol. Si Kristo na ang kumokontrol, gumagabay at nagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan upang makapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya tayo po, kapag po tayo ay si Kristo na nabubuhay, may kapangyarihan po siya sa atin para po tayo ay makasunod o makatupad sa kalooban ng ating Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pagbabago ng ugali. Ito ang pagbabago ng puso na bunga ng presensya ni Kristo. Sabi po dyan, patingin nga po, yan. Basa nga. God transforms believers to live by as God within them. Yan. Talagang napakahalaga po na tayo ay nagtitiwala po sa ating Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay hindi lamang po nagbabago ng ugali. Ito ay pagbabago ng puso na bunga ng presensya ni Kristo. Sabi po dyan sa letter A, ang dating pagkatao ay ipinako na sa krus. Yan. Ang lumang buhay na alipin ng kasalanan ay tinapos na ni Kristo. Totoo po yan. Kasi ipinako po siya sa krus. Kasama po ng ating lumang pagkatao, sa pagsampalataya po natin sa Kanya, tayo po ay mababago. Ang ating dating pagkakakilanlan ay napalitan na ng bagong buhay kay Kristo. Sabi po sa letter B, si Kristo na ngayon ang nabubuhay sa mananampalataya. Ibig sabihin sa atin, si Kristo na ang nabubuhay sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi natin kayang mabuhay bilang banal sa sarili nating lakas, kundi ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kakayahang makasunod tayo. Kaya habang lumalalim ang ating relasyon kay Kristo, unti-unti pong nabuhubog ang ating pag-uugali para maging katulad niya. Di ba? Tama po ano? Paano papalalim yung ating relasyon po sa Kanya? Kayo na po ba ang sasagot? Kapamagitan po yan ng panalangin, yan, palagi pong pagbasa ng Biblia. Kaya mahalaga po yan para po lumalim ang ating relasyon sa Kanya, lalo tigit yung pagkaunawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi pa po dyan sa C, ang ating buhay ay hinuhubog na ng presensya ni Kristo. Yan. Hinuhubog po ba ng presensya ni Kristo ang ating buhay? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Huwag kayong magsasalita. Tingnan nyo lang. Kapag si Kristo ang nag-ahari, nagbabago ang ating pananalita. Nagbabago. Nagbabago po ba ang ating pananalita? Nagbabago ba ang ating pag-iisip? Nagbabago ba ang ating pakitungo sa ating kapwa? Lalo tigit sa ating pamilya.
Nagbabago ba ang paggamit natin ng oras sa cellphone? Nagbago ba? Yan. Naitanong ko na ito sa kabataan. Meron tayong mga bagay na pinapanalangin. Pero naniniwala ako, i-cellphone natin, baka hindi nakipag-pray. Ano po? Nakipag-pray ba natin yung cellphone natin? Para, Lord, dalangin natin, Lord, nawa, magamit ko ito sa tama. Hindi na ako magpupuyat. Sabi naman ni Stella, kung wari, puyat ang puyat. Ayan. Yun po, pinalangin natin tama. Di ba, may mga pangit na panurin dyan. Ayan. Napapanood pa ba natin? Pag ako, hindi po talaga maiwasan, lalo't lalaki, may lumilitaw. Pero pag lagi mong ine-ex yan, nagsasawa din pala sila. Kaya pag nagamit ni Stella, wala silang makikita. Kahit isa. Kaya, dati kasi nung una-una pa, nakakapanood ako. Hindi ko may pairam kasi may, pag scroll niya, may lumilitaw. Pero ngayon, malakas na loob ko magpairam, may iwan ko na kasi hindi na ako nanonood. Kaya pag ikaw ay nanonood, yung po lagi lilitaw. May makikita ka. Yan. Nung araw naman yun, hindi ngayon. Nung araw po yun. Yan. Kaya ulitin ko, nagbago ba ang ating panalita? Nagbago ba ang ating pag-iisip? Na pakitungo sa kapwa, lalo tigit sa pamilya? Ganon din yung ating paggamit sa oras at yung ating mga layunin. Yan. Hindi dahil pinilit natin ang ating sarili, kung hindi dahil binabago tayo ng ating Panginoon. Kaya habang lumalago tayo sa Kanya, mas nakikita ng ibang tao ang Kanyang karakter sa ating buhay. Dapat po pala, pag malalim ang relasyon ng natin, hindi may kakaila. Ibig sabihin, ang taong malalim ang relasyon sa Panginoon, hindi may kakaila. Makikita yung karakter ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, nakikita ba ng aking pamilya, ng ating kapwa, na tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hayaan natin ang bawat salita at kilos natin ay maging salamin ng buhay ni Kristo sa atin. Kaya ang tunay na buhay ay hindi ang pamumuhay para sa sarili, kundi ang pamumuhay na si Kristo ang nakikita sa atin. At sa ating pong conclusion, sa pagtatapos po, ang kamatayan sa sarili ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating sariling paghahari, pagtanggap sa halaga ng pagpasans ng krus, at ganap na pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Susunod, kapag namatay tayo sa ating sarili, hindi nawawala ang buhay. Natatagpuan natin ang tunay na buhay kay Kristo, ang buhay na lubos, buhay na malaya, at buhay na walang hanggan ay matatagpuan lamang sa Kanya. Muli, ang ating pong pinag-usapan, isuko ang sariling paghahari. Pangalawa, pasanin at yakapin ang krus ni Kristo. At ang pangatlo ay magpasakop at mamuhay kay Kristo. Kaya mga kapatid, nawa ay ang death of self po mga kapatid ay hindi pagkawala ng ating pagkatao, kundi pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Tama ba? Yan. Kaya sa araw-araw po, talagang may pagpili po tayong gagawin. Susundin ba natin ang ating sarili o susundin natin si Kristo? Maring hindi madali ang pagtanggi sa sarili. May mga pagkakataong mas gusto nating sundin ang ating damdamin kaysa kalooban ng Diyos. Ngunit tandaan natin na ang Panginoon na tumawag sa atin ay siya ring nagbigay ng lakas upang tayo ay makasunod. Kaya huwag tayong matakot, suko ang ating buhay kay Kristo sapagkat kapag isinuko natin ang ating sarili sa Kanya, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan, tunay na layunin, at tunay na buhay. Kaya tayo po ay magpatuloy, mamuhay bilang tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Yun lamang po at marami po salamat sa inyo.
Maraming salamat po, Pastor, sa mabiyayang salita ng Diyos na ipinagamit sa iyo ng ating Panginoon upang maihayag po sa ating mga kapatiran. At mga kapatid, may natutunan po ba tayo sa mga mensahe na atin narinig? Amen. Salamat po sa pag-unawa po. Ngayon po idadako na tayo sa pag-offering. Sige po, tayo po ay tumayo at kawitin po natin ang amay tanggap. Amay tanggap yari, pusong may lubog, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritu banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito dahil po sa iyong biyaya ng mga salita namin pong napakinggan ngayon. Kaya dalangin ko po na nawa ay tunay na magsuko ang bawat sa amin ng aming mga sarili upang ikaw ang tunay na manguna at masunod po sa aming mga buhay. Kaya sa amin po pasamantala pag-iwalay, nawa po igawad niyo po sa amin ng iyong basbas at pagpapala. Mga kapatid, tagapin natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, at ang Santong Espiritu ang bumabay, mag-ingat, at matnubay sa bawat sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Po, makakaupo na po ang lahat. Announcement po. Ayan, online prayer warrior po. Every Wednesday po yan, ng gabi. Alas 8 po ang simula po natin dyan. Ang sino man pong nagnanais na umatin dyan sa prayer warrior natin, ay magpa-add lang po kayo sa GC po. Pero nandoon naman po yata yun sa, pero sa council lang ba? Sa council lang ba yan? Sa UCC yan eh. O yan.
magpa-add lang po kayo dyan. Pwede po kayo online prayer warrior po dyan. Kasi online po yan. Next po, prayer meeting po natin ay Friday po yan, 7:30 ng gabi hanggang 9 po. Mission, visitation, morning worship, team practice 6 p.m. Sunday school po 8 a.m. Sunday worship po ay 9 a.m. Kababaihan po after service, may gawain po sila. Tapos yung children ministry po alas 3 at yung youth ministry po ay 5:30 po. Ayun lang po. Tayo po ay tumayo at Fred, may pagbabalita pa ba? Wala na. Awitin po na. Tayo po ay tumayo, awitin po natin ang versional. Sa kanya itaas ang kamay.